Sa mahabang paglalakbay ng isang kaluluwa, may mga pusong naliligaw bago matagpuan ang liwanag. Si Agustin, isang taong matagal nang naghahanap ng maling lugar. Hindi alam na ang Diyos ay naroon pala sa loob ng kanyang puso. Kay tagal bago niya natutunang umibig sa Kanya. Sa dilim ng gabi at ingay ng kaguluhan, doon lumaki ang mundo ni Agustin, kasama ang kanyang kaibigang si Alip. Tinahak nila ang landas ng bisyo, karahasan at panandaliang saya. Isang landas na walang malinaw na patutunguhan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at kalokohan, may pusong napapagod at unti-unting naghahanap ng kapahingahan. Pre, kamusta? Nabaitaan ko. May kasundugan ko kanina. Oo, pre. Bubok sila doon, pre, sa akin, pre. Ang sa lakas ng tao. Lakas, pre. Lakas, Lakas. Inom na tayo, inom tayo. Wala pa lang sa akin, pre. Ako to, eh. Oh, boss. Boss na, pre. Boss. Boss, isampal mo lang boss sa imo ka. Kasi may semo, kasi ano, yung buko na, pre. Sos, madami akong kasundukan, pre. Grabe yun pala yung ano. Ang ka pala. Oo. Ako pa. Ako, boss, ano, may natiyamak na boss gate ko. Na boss gate, ako ang boss doon sa aming lugar, bro. Ano? Yung ano, pre? Yung mga magulang mo hindi awat sa'yo something o gano'n. Oh, wala palang, pre. Ay, hindi mapalago. Wala palang kasi wala sila doon. Wala sila doon, pre. Pero hindi wala. Oh, wala. Grabe. Malakas ako, pre. Yan talaga. Walang palang magulang mo siya, pre. Sa akin kasi, Ano sa'yo? Ano, mabuhay mo pala? actually, yung sa akin, napakahigpit ng magulang ko. Bakit? Wala lang. Gusto nila na makapagtapos ako sa pag-aaral. Tapos makapagtrabaho, makapaghanap ng trabaho. Ang trabaho ng magulang mo, pre? Sa ano? Abroad. Abroad. Baka na yung buhay nyo, eh. Pre, mahirap lang, pre. Mahirap. Sabi mahirap. Kasi wala trabaho yung magulang ko. Ay, may trabaho yung magulang ko, pero... pero may trabaho yung magulang ko, pre, pero sapat lang. Sapat lang, pre, sapat lang. Sapat lang.
Pre, Oh, nabalitaan ko. Lilipat ka daw ng paralan. oo, pre. Sabi ni mama, pre, doon daw ako sa religious school, pre. Kumusta pala yung ano mo, pre? Yung nililigawan mong babae? Ay, ba't ito ko, pre? Sa'yo, pre. Of course. Master din. Ay nga yung effort ko eh. Yung Sabi effort. niya eh. Din. Sabi yung effort sa kanya din. Yung pagbigay ko ng time sa kanya, bigay ka ng bulak-bulak, wala, pre. Hindi pa rin sapat. Batid, pre, ako. Mga babae tayo. Oo nga, mga babae talaga, pre, pahamak, pre. Sabat sa ating buhay, pre. Kasi lahat ang babae, lahat ng babae, pre, manluloko, pre. Manluloko, pre. Ganyan talaga yan. Oo. Kaya, dapat, ano natin. Yan, tumatagal yung relasyon, magiging toxic na din. Oo. Pero mas maganda yung ano, Yung, hindi maganda, pre. dito ba? Oo nga. Dito ay bakit yun, pre? Kasi makasaya lang tayo, pre. Makasaya lang tayo. Dito bakit yun, pre? Magawa lang tayo doon, pre, ng kalukuhan, pre, sa religious school, pre. Tama. Lahat ng mga babae dyan, sa akin na yun, pre. Tama. Akin na yun. Huwag mo, pre. Ay, oo. Huwag ka magitos. Ganun ako. Lamit kayo, inom kayo. Kahit pugi man ta. Oo. Pre. Mas naman yung logo, pre. Doon sa barangay doon, pre. Kabila, pre. Sa... Da! Ikaw yun na! Ano bang problema, pare? Ikaw yung dapat yung sinta! Ano? Ano yung malas ka? Ano pinagsasabi niyo? Malas no? Malas no, bro? Ah! Ha? Pre, kumusta? Kumusta, pre? Ano problema? Ano ba naman to si mama si papa, pre? Sa dami-dami ng school dito sa city, basta religious school pa. Yun nga eh, at least, makasama tayo. Dito ay bagay dito, pre. Makasama lang tayo. Ano gusto nila? Magpagbuhay tayo? Malay mo, kagustuhan ng Diyos. Isang lugar na hindi niya inaasahan. Sa loob ng isang paaralan, nakilala niya si Monica, isang pusong payapa. Ay, sorry po. Ay, sorry din po, sister. Pero bakit kasi hindi ka nakatingin sa dinadaanan mo? Ikaw kaya mabilis. Parang ikaw maaari to hulbay. Ay, basta. Sa sunod, sister, mati ka pa naman. Huwag ka pa tanga-tanga. Kabaligtaran ng kanyang magulong pagkatao. Magkaibaban sila ng paniniwala. Unti-unting nagbukas ang puso ni Agustin sa mga salitang puno ng pananampalataya na nanggagaling kay Monica. Good morning, class. So, welcome to your first day here in religious class. Now, may I call Sister Monica to come here in front to introduce herself. Now, Sister Monica may introduce herself. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Sister Monica. Taga-Buhol po ako. I am happy to be here in religious class. Salamat po. Ikaw na naman, bakit hanggang dito, sinusundan mo ako? Baka kaloob ng Diyos, magkaklase tayo. Diyos? Sinong Diyos na yan? Sister? Now, may I call Mr. Augustine. You may come in front. Ako po si Agustin. Magulo buhay ko. Pre, sa discussion ni Sarah, pre, wala akong maintindihan, pre. Parang ang auto ko, pre, hindi gumagana, pre. Kaya, kaya ko rin gumawa ng assignment, pre. Pre, na-activity niyan, hindi ako gagawa yan. At saka, ang utak ko, pre, hindi gumagana talaga, pre. Parang, pinitin ko, pre, ang utak ko, hindi talaga gumana, pre. Pilitin mo lang. Magkagana ka rin gumawa niyan. Nga pala, nakikita mo ba yung dalawang madre na yan?
Oo naman, siyempre, pre. Hindi man ako bula para hindi sila makita. Ang ganda ng Sister Rita, no? Balaw kalit. Ikaw nga palagi mong nakakausap si Sister Monica. Ang sweet-sweet nyo nga Sa paglipas ng mga araw, ang pusong matagal nang sarado ay natutumuling makaramdam. Sa piling ni Monica, nasilayan ni Agustin ang liwanag ng pag-asa. Ngunit si Monica naman ay may dalang sarili ring sugat, isang karanasan ng nakaraan na sakit, na pagkawala at paghahanap sa Diyos. Oh, ano na? Anong plano mo? Magtitigil na lang tayo? Ikaw nga, pakwento ka na lang, makikinig ako. Wala. Walang silbing buhay ko. Anong mawawala mo pag narinig mo story ng buhay ko? Makikita ko kasi sa iyong mga mata na pabariwara na nangailangan ang pahinga. Ano pinagsasabi mo? Mapareho lang buhay ko? Oo. Mapareho lang buhay ko. Wala ka namang magandang marinig ko sa buhay ko na maganda. Lahat puro kalukuhan, kasamaan. Kaya dito ko pinag-aral ng parents ko sa religious school. Akala siguro na mababuhay pa ako. Alam mo ba bakit nandito ako? Kasi ang puso ko ay hinahanap ng pahingaan sa dulot ng Diyos. Sa dulot ng Diyos. Hindi sa aspeto na tinatakasan ko ang magulong ng buhay ko sa labas ng kumpento. Lumaki ako sa magulang pamilya, hiwalay at papa at mama ko. Dahil sa druga na kulong at namatay kapatid ko. Mabuti ka pa, merong na pamilya at buo pa ito na minsan hindi ko narasan. Alam mo, may Diyos na gumagabay sa ating buhay. Bakit ka pumasok ng kumpento para mamatay? Para may panalangin ko ang mga mahal ko sa buhay. Araw at gabi, nakaluhot ako sa harap ng altar para ipanalangin sila. Di kaya ako magbaguhin ang mga luha ko, ang mga pangyayari at desisyon nila sa buhay. Pero may tiwala ako sa Diyos sa aking mga panalangin. Akala ko, ako lang ang nakahas ng ganito. Kaya para sa akin, kung meron man ang Diyos, hindi tayo mahal. May Diyos, Agustin, mahalin mo siya at maniwala ka sa Kanya. Ngunit dumating ang unos na tuluyang yumanig sa kanyang mundo. Oh, musta ka na, Alid? Ito, Sister. Pwede na malaman. Pwede po makausap si Agustin. Pre, di ba sabi mo sa akin, pre, na marami pa tayo gagawin na masayang bagay, pre? Naalala mo yung, pre, yung sabi mo sa akin na sabay tayo gagawin at yung naglaro tayo ng mga sipol, pre? Di ba masaya yun, pre? Okay. Ang sayo man. Maraming salamat sa lahat ng magandang alaala. Buto nga wala ng pag-asa. Magpatuloy ka. Mahal ka ng Diyos. Pag nakita kami, sasabihin ko sa kanya na palagi ka niyang alagaan. Salamat at paalam. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pinakamalapit na kaibigan, si Alip. Ang sakit ng pagkawala ay nagdulot ng galit at pagdududa sa kanyang puso.
Muling nabuhay ang tanong, saan ang Diyos sa gitna ng pagdurusa? At sa kanyang pagdadalamhati, muli siyang naligaw. Time of death, 12:30. Pre, bakit mo po iniwan? Pahinga ka na, Alip. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang liwanag na hindi nawala. Kumusta ka na, Agustin? Sabi mo may Diyos. Sabi mo mahal tayo ng Diyos. Sinong Diyos na yan? Bakit niya ako pinusahan ng ganito? Alam mo, Monica, sa dami-dami ng tao dito sa mundo, bakit ang Christian ko pa si Alip ang kinuha ng Diyos? Bakit siya pa? Monica, pwede naman iba naman. Pero may nahirapan ako, Monica, na nawala si Alip sa buhay ko. Kasi siya lang ang unang malapitan ko sa buhay ko. Siya yung best friend ko, si Monica. Alam mo na pakabata ko pa lang, sabay kami lumaki. Sabay kami mangarap. Alam mo, alam ko sa sarili ko na mahirap ito natanggapin, Monica. Kalma ka lang, Agustin. Alam ko na mahirap na wala na si Alip. Alam ko din kasi nag-iisa siya yung kaibigan mo. Pero, nandito naman ako. Makikinig lang ako sa iyo. Madanayan kita. Alam mo, Monica, si Alip, Monica, mahalaga sa buhay ko, Monica. Kasi siya yung nagbigay din ng inspirasyon sa bawat araw na sa tuwing kaming magkasama. Siya yung palagi akong nagbabanggit ng mga problema ko, Monica. Alam yan sa sarili niya. Kaya na masakit dito sa puso ko, Monica, na nawala na sa Alip sa buhay ko. Siya talagang best friend ko nung pakabata pa hanggang ngayon. Kaya na nagdurugo yung puso ko na nawala siya. Sa kanyang presensya, unti-unting natutunan ni Agustin ang kahulugan ng pagtitiis at pananampalataya. Okay lang, ikaw, kumusta ka na? Okay lang din. Makita ko kasi sa mukha mo, sa mata mo, masaya ka, naliliwanag. Monica, ikaw ang nagturo sa akin na maliwanag pa pala sa kabila ng dumi ko. Kaya na nasaya ako na ikaw ang nagbigay liwanag para sa akin. Sa dumi ko, sa dumi kong puso. Huwag ka tumingin sa akin, Agustin. Tumingin ka sa kanya, nabibigyan ng liwanag na yan. Sir Monica, pwede ba kitang isayaw? Dahan-dahan muling bumangon ng isang pusong wasak na wasak at nagsimulang maniwala. Sana manatili sa iyong ngiti sa mukha mo. Alam mo, Agustin,
Bukas, aalis ako, ipadala ko sa mission. Ha? Ano? Bakit? Kung kailan mahal na kita, Monica, alis ka? Mahal kita, Monica. Kahit tagal, bago ang kanya minahal. At ngayon, ingatan niyo siya at huwag niyong papabayaan. Ngunit ang pag-ibig na kanilang natagpuan ay hindi para sa kanilang sarili. Pinili ni Monica ang landas ng paglilingkod, isang pag-ibig na inialay sa Diyos. Agustin, mahal din kita. Ngunit pagmamahal ko sa iyo ay kailangan maging panalangin simula ka. Paalam, Agustin. Doon tayo muli makakakita sa Panginoon. Darating mo na dyan ang antay ng superior. Sa kanyang pag-alis, iniwan niya kay Agustin ang isang aral. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pag-angkin, kundi pag-aalay. Makalipas ang maraming taon, sa katahimikan ng seminaryo, nagsimula muli ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang dating pusong ligaw ay natutong sumuko at magtiwala. Sa bawat panalangin at sa bawat araw ng paglilingkod, mas lalo niyang nakilala ang Diyos na matagal na niyang hinahanap. Ang paglalakbay ni Agustin ay hindi natapos sa kanyang nakaraan, kundi sa kanyang pagbabalik. Kay tagal bago kita minahal, gandang sinauna at sariwa, dapat kang nanahan sa aking kalooban, ngunit hinahanap pa rin kahit saan. Kay tagal bago kita minahal, gandang sinauna at sariwa, ako'y nagpabihag sa likha mong tanan. Sa harap ng dambana, siya ay hindi lamang isang taong naligaw, kundi isang pusong natagpuan. Wala'y nilisan, ako'y nawalan mula sa katahimikan. Inukaw mo ang aking pagpipig, biglang luminaw ang awit ng daigdig. Kay tagal
ay tagal bago niya minahal ang Diyos. Ngunit ngayon, wala nang bukas na hindi siya kasama. Inulan mo aking mga mata. Ikaw na bilang tanda ko sa tuwina. Kay tagal bago kita minahal. Sister Monica, salamat sa pag-iwan sa akin. Dahil doon, nahanap ko siya. Nahanap ko ang Panginoon. Ikaw ang nagbigay liwanag para sa akin na madilim ko na puso. Amen, Father. Tapos na ang takbo. Tayo ay nag-uwi na. Oo, kagandahan kay tanda at kay bago. Kahit katagal kita bago minahal. Ngunit ngayon, wala nang bukas na hindi ikaw ang kasama. Amen. Inulan mo aking mga mata. Ikaw na bilang tanda ko sa tuwina. Monica, ako'y sumulat sa iyo hindi bilang dati mong kaklase, hindi bilang lalaking minsang nagsabi mahal kanya, kundi bilang isang makasalanan na sa wakas ay natutong umamin. Ito ang aking kupisal. Ako si Agustin, ang taong naligaw, ang taong namatigas, ang taong tumagbo ng daang walang patutunguhan. Naalala ko pa ang mga panahong iyon, lasing, sugatan, at walang pakialam sa kahit ano, kahit kanino. Sinasabi ko noon na wala akong silbi, na ang buhay ko ay puro kasamaan at kalukuhan. Hindi ko alam na sa bawat setang iyon, lalo kong inilalayo ang sarili ko sa liwanag at sa Diyos. Monica, patawarin mo ako dahil kinutya ko ang pananampalataya mo. Tinanong ko pa kung sino ang Diyos na sinasabi mo at kung bakit tila hindi niya tayo mahal. Sa halip na makinig, pinili kong magduda. Sa halip sa pagtiwala, pinili kong magalit. Ngunit ikaw, hindi ka napagod. Habang ako'y nalulunod sa sarili kong kadiliman, ikaw ang tahimik na nanalangin. Habang ako'y tumatagpo palayo, ikaw ay nanatiling nakaluhod sa harap ng altar. Umaasang balang araw, lilingon din ako. At dumating ang araw na iyon, hindi dahil sa lakas ko, kundi dahil sa pagkawala, sakit, at mga bagay na hindi ko na kayang takasan. O kagandahang kay tanda at kay bago, kay tagal bago kitang minahal. Kung ako man ay napatawad na ng Diyos, sana sa kahit maliit na paraan, makapatawad mo rin ako. Hindi ko hinihiling na bumalik ka. Hindi ko hinihiling na magbago ang nakaraan.
ang inihiling ko lamang ay ang iyong mapanalangin. Sapagkat ako ngayon ay patuloy na ring naglalakbay, hindi palayo kundi pauwi. Nagmamahal, Agustin. Kay tagal bago kita minahal, gandang sinauna at sariwa, tapat kang nanahan sa aking kalooban, ngunit hinahanap pa rin kahit saan. Kay tagal bago kita minahal, gandang sinauna at sariwa. Natapos na ang kanyang pagtakbo sapagkat siya ay nakauwi na. Gandang sinauna at sariwa, ako'y nagpabihag sa likha mong tanan. Di ko akalain ikaw pala'y nilisan, ako'y tinawagan mula sa katahimikan. Inukaw mo ang aking pandinig, biglang luminaw ang awit ng daigdig. Kay tagal bago kita minahal, gandang sinauna at sariwa, tapat kang nanahan sa aking kalooban, ngunit hinahanap pa rin kahit saan. Ako'y kailangan mula sa aking kadiliman, inulat mo aking mga mata, biglang luminaw ang ko sa tuwina. Kay tagal bago kita minahal, gandang sinauna at sariwa, ako'y nagpabihag sa likha mong tanan. Di ko akalain ikaw pala'y nilisan. Sister, say hi. Ang madre po ay nagpipintura. Boysen. Wow, bangus. Our food. Our food is very delicious. Delicious.